Sa lahat po ng nanay, Happy Mother's Day to all of you! May mga kasama tayo dito, hindi naman yung mga nanay, mga lalaki sila, pero mukhang kakuhaan na rin nila, ano? So Happy Mother's Day na rin sa inyo. Can I share with you a story? Yes! Abay, naikwento ko na ko sa inyo many weeks back na ako po ay nagbakasyon kasama ang aking pamilya. At isa po sa aming mga ginawa, nagpunta kami sa New York and kami po ay nanood at nanood kami ng Broadway. Ganito po ang nangyari dyan. Gusto nyo malaman po ang tanong nyo ano? Eh, nung nanonood po kami, pumila po ako na napakahaba para makakuha ng murang ticket, 40% discount. Kaya lang, kapipila ko, tumagal ng tumagal. Pumili kami, ang plano namin natin ay napunta kami doon sa gabi. Ayun, naiwanan kami ng train. Tapos, na kami at hindi ako sigurado kung paano kami makakauwi. Tanong-tanong kami kung paano kami makakauwi. Pagod na pagod po yung pamilya ko kasi buong araw sila naglalakad. Ang dami nilang gustong puntahan. At nung pagsakay sa piano, tumba sila lahat. Abay, gusto kong sumama matulog na rin, pero pinipigilan ko po at ayaw ko matulog. Tanungin niyo ako, bakit? Bakit? Abay, gusto ko pong siguruhin na makakauwi kami. Kasi hindi ako sure kung tama ang sinakyan namin ng train. Binabasa ko lahat ng stops, ng mga terminals, kahit po antok na antok ako. Tinutukuran ng palito ang taluhak ng aking mata. So I wanted to stay awake and I wanted to make sure that we are able to be home. Alam ko ninyo, tayo marahil sa buhay, ganun ano, may mga nangyayari, wala sa plano, feeling mo, nawawala ka. At napapagod ka, kapipilit mo kasi gusto mong makauwi. Pero friend, may balita ako sa iyo. Tanong mo ano? Your Father never sleeps and He will make sure you will be able to come home. And you can therefore relax in the love of God, and that's what we're going to be doing this morning. Let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Sabay-sabay. Today, I receive all that God has done for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word, so I will become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I'm God's daughter, I'm God's servant, I'm God's powerful champion, and because I'm blessed in the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. We're going to read from God's word. Our first reading is taken from the Bible. Yeah. Matthew chapter 11 verse 28. Sabay-sabay po nating basahin. Come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ito po ang paanyaya ni Jesus sa mga bumabiyahe naglalakbay. Ang sabi niya sa iyo, pwede kang matulog, pwede kang magpahinga. Lumapit ka sa akin. We want to read also from Zephaniah chapter 3, verse 17. Sabay-sabay po natin basahin. The Lord your God is with you. He is mighty to save. He will take great delight in you. He will quiet you with His love. He will rejoice over you with singing. Ang sabi mo dyan ako sa simple Tagalog, medyo high-tech ng konti yung translation ng Biblia dito, pero para sa mga simple kwakong kagaya natin, no? Ito ang translation niya. Ang sinasabi dyan, kasama natin ang Diyos. At ang sinasabi, of course, He is mighty to save. But don't you know, He takes delight in you.
Pag nakikita ka ng Diyos, happy nga siya. Pumapalakpak siya. Even the newer translation says, and the Father will dance as on the day of joy. He will exalt over you and renew you by His love. Pag nakikita ka ni Lord, napapalakpak siya, napapatalon siya, at higit sa lahat, ano? Ay, napapasayaw siya. Yun po ibig sabihin, He will delight and rejoice over you. The Father even dances. Nag-enjoy po ang Panginoon. The high point of this day is being with you and seeing you. And may we also relax in His loving care today, the word of the Lord. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet, and the light unto my path. We can all be seated po, mga kapatid. Sinasabi ko in John 10:10, it says there, I came that you may have life and have it to the full. Simple translation, nais po ng Diyos na tayong lahat ay mag-enjoy sa buhay na ito. Pakitapigan, friends, sa kanan, repeat after me. Friend, naniniwala ka ba na nais ni Lord na mag-enjoy ka? O kumanti ka sa kaliwanan. Yes, friend. Pero nung nakita kita, lalo na. And this is what the entire series is all about. The series wants to remind you that it is God's will that we enjoy this life. Kaya po ang titulo ng ating series here is Life Saver. It's actually a play with words. Ibig natin sabihin dyan, savor life. Sa Tagalog, namnamin at enjoyin ang buhay. Kaya kung pinakita natin yung logo, ginagaya lang natin yung lifesavers. But what we want to say is when we say lifesaver, nais natin namnamin ang buhay at ito ang kaloob ng Diyos sa atin. This is a 4-week course. 4 na linggo po natin pag-uusapan ito for us to enjoy life. Kasi po, bakit natin ito pinag-uusapan? Tanong niyo, bakit? Kasi ang daming mga Katoliko kasama si Julio Iglesias ang hindi na marunong mag-enjoy. Napakahaba ng mga mukha. Minsan, kahit anong balita ang dumarating sa kanila, laglag palagi ang mukha. Buti na lang, minsan dinadapot, inabalik ulit. Yan, no? Pero ang gusto ni Lord, mag-enjoy tayo lahat. Meron po ako mga tanong, huwag niyo na lang akong sagutin, ngumiti na lang kayo. Ang tanong, kailan ang huling pagkakataon na tumingin ka sa buhay? Tumingin ka na ba kaya? Tinignan mo na. Bakit kayo nakatingin sa akin? Yung totoong buwan. Yung talagang lalabas ng bahay. Tapos titingnan mo lang yung buwan, i-enjoy mo lang siya. Kailan ang huling pagkakataon na naligo ka sa ulan? Alam niyo po ako, recently, madalas akong naliligo sa ulan. At kahit nasa labas ako, talagang mas mabilis akong maligo sa ulan na yun. Papahiran ko lang ng panyo ang ulo ko, tuyo na ang buhay ko. Kailan ang huling pagkakataon na lumakad ka ng dahan-dahan tapos hindi ka nagmamadali? Kailan yung tumawa ka, na talagang tawang-tawa ka, na gumugulong ka sa katatawa, tapos nahulog ka sa pangin. Hindi, talagang gumulong ka lang sa katatawa. Tapos kailan yung mga nakipaglaro ka sa mga mata, dahil wala kang hinahabol na oras, humiga ka sa duyan, at ini-enjoy mo lang ang hangin na dumadampi sa iyong balat. Kailan ang muling pagkakataon na lumabas ka lang sa village, tapos nakipag-holding hands ka sa misis mo? Diba, no? Ginagawa ko namin mga asawa yan, pagkatapos mag-dinner,
Sasabihin ko sa misis ko, Han, kumusta ka na? Okay naman. Sasagutin niya ako, ikaw naman, kumusta ang buhay mo? Ang sagot ko sa kanya, ito, kausap ko. Diba? Kaya iba umatin sa feasting, napuputol mga pick-up lines. Kailangan huling pagkakataon na talagang in-enjoy mo ang mga anak mo. Nag-enjoy lang kayo. Kailan yung huling pagkakataon na umawi ka ng mabangong bulaklak? Inumin mo ka lang. Tapos ininom mo. Yung mabangong ininom mo. Inamoy ka lang. Uy, pero yung bulaklak, iniinom din yan. Umawi ka ng mabangong bulaklak. Yung iba sa inyo, pagod na pagod kayo sa trabaho, ang bulaklak lang na naamoy ninyo, white flower. Di ba? Nakasasakit na lang yung gusto. Ilan dito sa inyo, yung bang naranasan yung kumanta habang naliligo. Diba, ano? Ang title ng kanta mo, kay dumi ng iyong puso. Hindi talaga. May nagtanong sa akin, John, kumakanta ka pa habang natutulog? Sabi ko, of course. Ay, natutulog naliligo. Siyempre, sabi ko, ikaw ba nagsasayaw din? Ay, sabi ko, oo, nagsasayaw din ako pag naliligo. Lalo pag malamig yung tubig. Diba? Pag-buhos mo ganyan, mapapasayaw ka dahil lulundag-lulundag ka. In fact, yung shower curtain namin, buhol-buhol na. Kasi doon ako nagsuswing. Ganyan. Ang tawag po dyan, sucking the marrow out of life. Kung napanood po ninyo yung Dead Poets Society, kailangan mo rin pagkakataon mo na ikaw ay hindi business books ang binasa mo. Ang binasa mo na lang, ikaw ay nagbasa ng tula at ito'y iyong in-enjoy. Sasampulan ko kayo. Sabi ng dagat, maganda ka. Sabi ng puno, mabait ka. Sabi ng hangin, malambing ka. Tama ang pinala ko. Ang kalikasan ay sarap na. Psalms 118 verse 24, ang sabi dyan, this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. It is God's will. We celebrate, we enjoy, we dance, we sing, and have fun. But too many people, they lost the art of relaxing. Kahit nakaupo lang, wala namang hinahabol ang kaisipan ng puso tumatakbo na hinahabol. Hindi makapag-relax, hindi naman kumikilos, ngunit ang kaluluwa hindi nagpapahinga para bang may hinahanap na hindi masumpungan. Kasi kaya sila hindi makarelax, they are looking for worth. Naghahanap ng halaga, ang tawag dyan, self-worth. Yung iba kahahanap kung saan-saan na pupunta. Nasusumpungan, tatlong W. Ilang W? The first W is work. Sabay-sabay sabihin, work. Pangalawang W, wealth. Sabay-sabay sabihin, wealth. Third is warmth. All together, please. Work, wealth, and warmth. Naghahanap. Ang tawag dyan ni Solomon in his book, Ecclesiastes, chasing the wind. It's always good to work hard. This is we always teach in the feast. You want to give your all when you work for you to succeed. Ngunit hindi rin natin sinasabi na dapat workaholic ka. Dapat magtatrabaho ka. Ngunit hindi mo kailangan sirain ang pamilya mo habang nagtatrabaho ka. Hindi mo kailangan sirain ang kalusugan mo because that is not God's will for you. Sadly, that's what people call heroes nowadays. Real success is doing what God wants us to do. I was reading a book, the title is The Blessing by Gary Smalley. At meron siya kwento, istorya ng isang napaka-successful, quote-unquote, na tao. Talagang in the academics, ang taas ng grade niya, ang taas ng posisyon sa kumpanya, until eventually, napakataas ng posisyon niya sa kanilang trabaho, sobrang talino, sobrang successful sa corporate life. Ngunit nung naghihingalo ang tatay niya, something strange happened. Naghihingalo yung tatay niya. Tapos kinausap niya ang doktor, Dok, hindi po pwedeng mamatay ang tatay ko. I'm willing to spend anything and everything just to keep him alive. 90 years old na yung tatay, but he was unwilling to let him go. Binibigay ang akin, hindi pwedeng pumanaw ang tatay ko. Ngunit meron pong hangganan ang pera. May hangganan din ang siyensya. Eventually, binawian ng buhay ang tatay. And the strangest of things happened. Nung namatay ang tatay niya,
He shouted at the top of his lungs, "Hindi ka pwedeng mamatay!" Akala ng mga tao kaya siya hindi pwedeng mamatay because he loved his father so much at ayaw niyang i-let go. Ngunit the other sentence was so insightful. Hindi ka pwedeng mamatay. Talagang siya yung tatay niya, pilit na binigising. Hindi ka pwedeng mamatay. Hindi mo pa sinasabi na mahal mo ako. All his life. That's why he strived so hard to be academically successful. Kaya pala siya talagang nagpasikat ng gusto upang tumaas ang posisyon, kumita ng malaking halaga. All he wanted was to impress his father and gain his favor and hear the elusive phrase and sentence, "I love you." Many people are like that. Maraming hinahanap. Yung iba naman hindi trabaho, siguro kasi may kaya na sila, ginagawa naman ito sa kanilang service. Aktibo sa parokya, sa lahat ng organizations. Presidente ng Knights of Columbus, pagdagat ng gabi, chairman ng Columbus of the Night. Tapos, may officer ng Legion of Mary, nakikidasal din sa Legion of Doom. Talagang kasama niya rin tapos Secretary General ng Porcilio. Sumama pa sa samahan ng Porcilio. Astig ang dating, sigap sa parokya. Hindi mo pwedeng pagsabihan. Kausap ko si Father Alan, yung kaibigan natin Padre. At sabi niya sa akin, ang dami niyan. Sabi ni Father sa akin, Father, ano ba yung mga astig yan? Ang sungit na, pasaway pa. Kahit isuka ng parokya nandiyan yan, magbabanta pa. At sasabihin, Father, pag ginawa mo yan, magre-resign ako. Hindi na ako atin sa lector, commentator. Hindi na ako lay minister. Magre-resign ako at magre-resign na ako ngayon. Father, ano ginagawa mo? Tinatanong ko. Sabi niya, ako tinatanggap ko ang resignation. Bakit mo tinanggap ang resignation? Ay, ako John, may wala ka sa akin. Bukas mo kayo wala sa harap ng uli niya. Babalik yan. Kasi wala na ibang gawin. The only way they find worth is in service and in ministry. Doon lang may umapansin sa kanila. Doon lang sila nakakakuha ng pagsila nais nilang makamit. Kaya pag nawawala sa service, nawawala na ang buhay, yung iba naman kinukuha yan sa wealth. They get worth from wealth. Akala nila kapag nagsuot mo Louis Vuitton, walang masama dyan, kung may kaya ka, bilhin mo. Pero yung iba, akala nila pumupogi sila. Pag suot nila, hindi kang more accessible. Nalilito sila kasi sa labas ng mundo, kapag ikaw mamahalin ang gamit mo, mas mataas ang halaga mo. Akala nila, ganun din yan sa panloob. Ngunit hindi po ito ang kalupas nito. Kahit mamahalin ang sasakyan mo, marangya ang bahay mo, at signature ang iyong kagamitan. Wala pong masama dito. Kapag dyan ka pumupuka ng halaga at worth mo sa buhay, mag-disappoint ka. Tanungin mo sa akin, bakit? Kasi ang unggoy, kahit sa may panahon dito, unggoy na yan. Di ba ano? Pwede mong paglalala ng sarili mo, ngunit may kasabihan. Magaling naman daw ang machine. Nakagalan din ng unggoy. Pareho pa rin yan, ano? Anong ibig kong sabihin? Kasi kung wala kang worth sa tingin mo, not even external things can do it for you. You still run. You will be tired. You won't be able to relax. You will be chasing the wind. The others will try to find worth in one. Nais nila ng yakap ng mga tao at ito ang nagbibigay halaga sa kanila. Akala nila, kapag pinapahalagahan ka ng tao, lalong tumataas ang worth ko, worth natin. Hindi po, no, ako'y maliit pa. No, ako'y bata pa. Kahit mali ang gawain ng mga pagkara ko, gagawin ko yan. Susundan ko at gagayahin ko because I find worth in their acceptance. Kurso sa kolehiyo, kung anong pipiliin nila, sasama ako. Kasi dapat magkakasama kami, I find worth in them. Ayaw pa man ng rock music. Pero, yun ang gusto nila, kaya yun ang CD na bibilhin ko. May boyfriend ka.
naniniwala ka ayaw mo ng premarital sex. Kahit na premarital fight, ayaw mo. Premarital sex pa. Kasi wala ito. Pero dahil hihiwalayan niya, pag hindi ka pumayag, ayaw ka. And that's where you find worth. Di ba? Iiwanan ka kasi niya. Dati sasabihin niya, ikaw ang pinakamagandang hayop sa balat ng mundo. Diba? Kapag hindi ka pumayag, kung minsan pumayag na ang tingin sa iyo, ikaw ang pinakamagandang lupa. Yung iba, ginugulpi nga ng asawa. Tubuhan. Ayaw pa rin balik sa bahay nila. Ako mismo ang nagpapahayo ko, you run away. You don't deserve that treatment. Umalis ka sa bahay niyo, ipaterapi mo ang asawa mo, lumayas ka dyan. Hindi yan nakalis. Kasi may drama pa yan sa buhay, kailangan niya ako. Ako ang magpapabago sa kanya. Si Lord po ang magpapabago sa kanya, hindi ikaw. Kaya ikaw, umalis ka muna sa bahay mo at huwag ka magpapagulpi, either physically or emotionally. That's where you find worth. Work, wealth, and wife. Okay naman mo yan, gifts the Lord yan. Ngunit, kung dyan mo hanapin ang hindi mo dapat hanapin, hindi mo ito matatagpuan. John was an honor student. A's ang lahat ng 10th grade. 4th year candidate for summa cum laude. A staggering thing happened. Malapit na ang graduation. Natagpuan siya, hindi na humihinga. At umubula ang bibig sa kanyang kwarto. And everybody was surprised. What in heaven's name happened here? Ngunit may suicide note ko. Kaya hindi mahirap ipaliwanag. Ang sinabi ng suicide note, I just couldn't measure up to the standards of this world. Perhaps in the next world, I can do better. Kung ang hinahabol mo ay worth, hindi mo ito aabutan. Pakitabi ka friend sa kanan, bibigyan mo. Friend, hindi mo aabutan. Why? Bakit mo kailangan tumakbo? Why do you have to run? Hindi mo kailangan tumakbo. Kailangan mo mag-relax. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi ang hinahanap mo nasa iyo na. Ang hinahanap mo nasa iyo na, hindi mo kailangan tumakbo at maghabol. Kung gusto mo tumakbo ang kabayo, ganito gawin mo. Kumuha ka ng karot, ilagay mo sa stick. Sakyan mo yung kabayo, ilagay mo sa harap na yung karot. Nakakatakbo yan. Nakahabulin yung karot. Ang masama, hindi niya maabutan yung karot. Kasi kakahapon niya, lumalayo din yung karot. Parang ganito. Ako yan. Ano pa tayo? Parang nahingan natin kayo sa akin. Sige, maglibang muna tayo na pagkakita. Pagpaguhin natin yung kanta natin, parang sila mag-press. Ang unang ay Asunsyon, ikaw ay resurreksyon, unang adorasyon. Ito naman lamentasyon, aral sa mga nakasyon. Mukhang nakalayo na yung kabayo. Ayun. Sige, nakalayo na yung kabayo. Diba rin? May ayun. Sige, pakitingnan nyo. That's the way to make the horse run. Ang buhay parang gano'n.
Yung it dangles right in front of you, what you perceive to be the gift. Hahabulin mo, pero makakabong, lumalayo pa rin. Hindi mo makakabutan. Ganun po, pag ganun ang hinahanap ko, hindi nyo makakabutan eh. Ang hindi nyo alam, hindi nyo naman kailangan habulin. Di ba ano? Bakit? E binigyan na ni Lord sa niya. Kung nandiyan na, bubulutin mo lang. Bakit magkakul ka pa? Pag inabutan mo nga, plastic lang yan, di mo makakain. Makilapit na yung show out, ha? What is it you wanted to say? Well, we need some room to be happy. Sige, mamaya na. Kailangan ng work, but you do it for different reason. You need wealth, you need also the warmth, but this is my point. You, even before you get these things, you are already a worthy person. You are a person of worth. Hindi mo makukuha yan dyan sa mga kasi meron ka na. Di ba ano? Pakisabi sa katabi mo, maganda ka. Pakisabi sa katabi mo, guwapo ka. Bakit gano'n ano? Kapag yung babae, sinabihan yung babae, uy, ang ganda mo. Pasabihin ng babae, thank you. Pero pag yung lalaki sinabihan, uy, ang guwapo mo, baling ka ba? What we simply wanted to say is you already have it. God has created in our hearts a vacuum according to Blaise Pascal, and only God's love could fill it. And God's love is already there. Nandiyan na, huwag mo nang habulin. The Word of God is with you. Ang sino po dito ang mga nanay? Ang mga tatay? Ang mga magulang? Ang may mga anak? Mahirap kasi iba walang anak pero magulang. Yung mga anak ninyo, nung isinilang sila, nung baby, wala pa silang ginagawang tama. Hindi pa matataas ang grades ng mga yan. Wala pang ginagawang impressive. And yet, you cannot contain in your heart the love for your kids. Wala pang ginagawa itong mga ito. Ang mga anak ko po madalas nakikitulog sa kwarto namin mag-asawa. Tanongin ninyo, bakit? Para po matitig sa aircon. At pagigising ako sa umaga, kami mag-asawa, magtatrabaho kami, I would simply look at my kids. Humahaba na sila. Lumalabas na yung paa doon sa higaan. But what I really enjoy is watching their chest move up and move down every time they breathe in and they breathe out. Wala silang ginagawa. Humihinga lang. And it gives me extreme joy. That is the worth of God for you and me. We are people of worth. It's all been given to us by God. Hindi mo kailangan habulin. You can relax in His love and care. Time and again, they invite me to speak about personality development. I will be a resource speaker. Simply po, ang sasabihin ko, tanongin niyo ano? I strive to look good. And I study to speak well. Because I am a wonderful person, not in order to become one. Am I making sense here? Hindi ko po matagalog yan. Uulitin ko na lang. I strive to look good. I study to speak well because I am a wonderful person, not in order to be one. I work hard because I've got a lot to give. I'm a person of worth. I've got a lot to give. I strive to receive wealth because I wanted to give. I am a person of worth. And I embrace people because I've got a lot to give. Hindi ko po dito kinukuha ang worth ko sa buhay. I'll end. A month ago,
Lumapit ko sa aming mag-asawa, one of our best friends. Simple ang kanyang storya, pero talaga namang matindi. Iniwanan siya ng asawa niya of 24 years. 24 years! Iniwanan ng asawa, sabi ko, hindi mo, wala ka. Hindi mo wala naramdaman na iniwanan na hindi. Kasi pag may nakikita ako sa Facebook, at may nababasa ako sa cellphone, pag liwanagan niya ako, naniniwala ako. I didn't see it coming. And series upon series of horrifying stories, but I simply told her, I want to say a few more things, pero ito lang huwag mo kakalimutan. Kahit iniwan ka ng asawa mo, you are still a person of worth. Alam mo, kawalan niya nung iniwan ka. We will talk about how we will get on with life and let's see how can we find ways, but ang huwag na huwag mong kakalimutan. You're a beautiful person. You're a person of worth. Of course, none of us are perfect. We may have failed, but we're not failures. Am I making sense here? Many people, when they introduce themselves to others, they introduce themselves to what they do. Hi, my name is John Escobar. I'm the president of a company called Lisa. That's not me, that's what I do. Diba, no? Good morning, my name is Pedro. Ako po ang punong ministro ng distrito ni Rudy. Hey, that's not you. It's what you do. Tanungin niyo ko, sino ka? Hey, malakas. Ako po si John Escobar, mahal ako ng Diyos. Ako si John Escobar, namatay ang anak ng Diyos para sa akin. I'm not cheap. Ay, tanongin niyo ako, sino ka? Ako si John Escobar, pinatawad ng Diyos ang lahat ng kasalanan ko. That's me. Sino ka? Tanongin ako. Ako si John Escobar, meron ng pinagdadaanan, pinagpalaan mo. Ayaw si tayo mga kayo. And you guys just introduce yourselves to one another. Kung konti ang ushers dito, magpakilala. Huwag mong sabihin kung ano ang ginagawa mo. Ano ang worth mo? As far as God is concerned, kahit iniwanan ka ng boyfriend mo, nawalan ka ng trabaho mo, kahit patong-patong, minsan ang concerns mo. Can you guys introduce yourselves the way you really are in God's eyes? Can you do that, please? 2 to 3 persons, beside you, wherever. Bawal ang lahat kayo lang, please. Introduce yourselves to one another. When I was small, yan po ang aking biography. What is biography? Biography is the way it used to be. Okay. Noong ako po, maliit pa, ganito ang pagpapalaki ng mga magulang ko sa akin. Kapag may pagkakamali sa akin, papanungin ako nila sa harap ng mga
maraming tao, iiyak ako. Kaya tuloy, lumaki ako na talagang walang confidence. Nahihiya ako sa maraming tao. Tapos, pag may mga bisita na darating sa amin, ang sasabihin sa akin, oh, may bisita tayo mamaya, malikot ka, huwag ka lalabas ng kwarto. Di ba kasi kung anong kahihiyan ang gawin ko? Di ba, ano? Tapos, pag may masama akong ginawa, saan ba kayo bata ka? Pero may na-realize ko, kung nakilala ko si Lord, tanong niyo ano? Ano? Pag may masama ka palang ginawa, ang masama yung ginawa ko, pero ikaw hindi ko masama. Ito ano? Pwede ko ano pa? That's a bad action, but you're not a bad person. You're not. Kaya ako yung mga anak ko hindi pa ako na. Dalawa po ang aking anak, panganay at bunso. Yung may maliliit pa. Ay naku, kapag bigayan ng report card, abay unahan yan sa bahay. Pagbaba ng school, mas takbuhan yan, dala-dala yung kanilang mga report card. Yung mga maliliit pa sila. Ha? Tapos, ang gagawin niya mga yan, mabukunan niya sa pagbigay ng card. Yun ang tradisyon. Kaya lang minsan, merong nangyari, hindi inaasahan. Alam niyo ano? Abay yung bunso lang ang tumatakbo. At inintrega yung kanilang report card. And I'm so happy. Okay, congratulations that I told you. You're a smart boy. That he loves you so much and so on. As I would always say to him, ngunit ang aking panganay ko hindi ko bigibo. Walang binibigay na card ang mas masama. Kapag pinag-usapan ng card kasi nagkukwento over lunch yung kanyang kapatid, pinabago na ang topic. Pag pinag-usapan yung grade, sabihin, ay, hindi ng panahon na mo. Ay, that's Starbucks naman tayo. Yung pilit na ilalayo ang usapan. Eh, tayo mga magulang, pinagdaanan natin yung mali tayo. Di ba? Yung mga diversionary tactics na ganyan. Pabibabisado ko yan, gawain ko yan dati. Kaya alam ko na may problema. Ang anak ko, wala akong sinasabi. Pinagayaan ko lang until one day, siguro dahil malapit na isole yung card sa school at wala akong pirma. Lumapit sa akin, Dad, sorry. Sabi ko, what are you sorry for? Kasi po, mapakama ang grades ko. Tingnan ko nga. Pinusap ko yung grade, hindi naman mababa. Ang taas pa rin. Ang ibig lang yan sabihin na mababa, number one. Alam niyo ano? Kasi po, madalas palagi, yung average, general average ng panganay, mas mataas sa bunso. For the first time in the history of the family, yung grade 4 na anak ko, mas mababa ang general average. No? Kumpara mo sa grade 1, yung grade 1, ang taas ng average. Pero mataas pa rin yung grade niya. Pangalawa, sa isang subject na palaging line of 9, mas mababa sa 90 ang grade niya. Tanong yung ano? 89. Sa mga loob niya. Abay, ang sabi ko, anak, sige ganito. Tingnan natin ang grades ko. Ditinignan ko yun ang na-discover ko. Pinaliwanag ko sa kanya number 1. Sabi ko, anak, huwag mo ikumpara ang grades mo sa kapatid mo. Kasi grade 1 yun, mas madali ang lesson ng grade 1. Kaya sa grade 4, natural, mas mataas ang average ng kapatid mo. Pangalawa, mas mababa man ang grade mo ngayon, I'm sure you're not alone. Mas mataas ang second, mas mahirap ang lessons sa second quarter kaysa sa first quarter. And it's not unusual na mababa ang grade mo. Pero ito ang importante. Tinanong ako ng anak ko, Dad, ano po ang importante? Sabi ko, anak, ang importante ay yung mahalaga. Siyempre, diba? Eh ano yung mahalaga? Ito ang mahalaga. Sabi ko, anak, tingnan mo yung grade mo ng first grading period, 95. O sige, tingnan mo yung cover ng report card mo. Ano ang pinili mo, anak? Escoto ko. Uy, escoto, siyempre, kasi anak kita. O sige, buksan natin ulit, tingnan mo, 89. O balik ko ulit sa cover, ano yung apelido mo pa rin? Kahit 89 ang grade mo. Ano
But many people will say, oh, people say that all the time. God loves me, but God loves ugly people, right? Therefore, I'm ugly. Oh, I have news for you. Psalm 55 says, "You, O daughter, incline to hear. Forget your people and your father's house, for the king desires your beauty." Sa tingin ni Lord, sige. Nandito po si Barbs, nandito si Jojo, nandito si Miko. Mga beauty queens po yan. Parapakan natin. Pero alam niyo ba, pag tumingin kayo sa salamin, beauty queen kayo. As far as God is concerned. Kaya I won't even blink when I say ang gwapo-gwapo ko sa harap ng because again, whatever happens, I can relax in God's love. Hindi ko kailangan makabulin na. I don't have to prove myself. I can relax in God's embrace. Kaya pala, tanong niyo, ano? Sabi ni Lord sa atin, come to me. Brinay ka ba ng boyfriend mo? Iniwanan ka ba ng mister mo? Sumablay ka ba sa trabaho? Hindi ka ba nanalo sa contest? Bumagsak ka ba sa school mo? Bumaba ba ang self-worth mo? Anong sabi ni Lord? Sumablay ka sa negosyo, nawala ka ng pera. Come to me, all of you who are tired and heavily laden, and I will give you rest. And when you come, paglapit mo sa Panginoon, hindi lamang siya tatanggap sa iyo. Zephaniah chapter 3 verse 17 says, "And the Father will dance as in the day of joy. He will exult over you and renew your mind as well." Nung nakilala ko po si Lord when I was 16 years old, 5 years ago, gusto kong kumanta ng mga worship songs habang nagdadasal. Wala akong masyadong alam. Wala akong alam. Pero gusto ko pa rin kumanta. Kaya pag nag-prayer time ako dito, ang kinakanta ko. Pero habang kinakanta ko ito, lalagay ko rin na binabalik ni Lord yung song na ito sa akin. At pag kumanta ako, kailangan ko ng gitara. Okay, thank you. Many years ago, this has been the song that I sing every time I pray. Kasi wala akong mahagi ng kanta. But I realize this is what God sings to me too. This is what God sings to me. Sa mga nanay, ito po ang Mother's Day song ko for you. Para sa inyo. Pero kung hindi ka nanay, lalaki ka. O bata ka ba? Ito rin ang awitin ng Lord sa'yo. Pakinggan mo.
Let's pray together. Lord, let the breeze Matthew chapter 11, verse 28. Come to me, all of you who are tired, and I will give you rest. Zephaniah 3:17. And the Father will dance as in the day of joy. He will exalt over you. And will you by His love, let's pray together in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Can you place your hand over your chest, please? And pray with me. Panginoon, repeat after me. Panginoon, maraming salamat sa buong pagmamahal na binibigay mo sa akin. Sa kabila ng tagumpay, sa kabila ng kabiguan, sa kabila ng yakap ng iba, at kahit sa kabila ng rejection ng iba, hindi nagbabago ang iyong pagtingin sa akin. Hindi nagbabago ang pagmamahal mo sa akin. At dahil po dito, I will relax in your love. Tatanggapin ko ang iyong yakap at pakikiramdaman ko ang bawat kataga ng iyong salita. Susundin ko itong mga ito. Mamahalin kita pabalik. Pumasok ka sa aking puso. Maraming salamat po. Brothers and sisters, can we all raise a novena to God's love, please? Lord Jesus, these are the dreams that you have planted in our hearts. Dinadalangin po namin na sagutin mo ang panalangin namin sapagkat ikaw po ang pinagmumulan. Ngunit Panginoon, kaya namin inaasam ang mga bagay na ito, hindi upang magdagdag ng worth sa amin, because we are worthy already as you have told us. Inaasam namin ang mga ito because we have a lot more to give for the glory of your name and for the help of other people. Thank you for answering our prayers. In Jesus' name. Can we be seated for a while? Have you been blessed? Yes! Dahil po, inaanyayahan ko upang i-bless lalo-lalo na ang mga nanay in the house, the feast na unang prepared for you, mga nanay na dinadakila at pinamahal. Mga kapatid, let's all welcome for our Mother's Day special, the Feast of Unang Kids Ministry.